Ang mga video inyong makikita ay mula naman sa isang Pinay na TikTok user na mas kilala sa tawag na Miss Chong. Nitong nakaraan ay kumakalat ang kanyang mga videos na kung saan ay may kung anong kababalaghan di umano na nangyayari sa loob ng kanyang sasakyan na nagawa niyang makukanan sa mga bidyong ito. Mima, parang minumulto nga ako. Pakita ko sa inyo, tumawag sa akin yung guard, nakabukas ko yung kotse ko. Itinitigan ko po yung kanina, Mi. Kasi ganun ako, pag umaalis ako, tinititigan ko yung mga ilaw ng loob ganyan. Tinitigan ko siya kanina. Grabe, Mi, ngayon pinababalik ako dun sa parking. Bukas na bukas talaga yung mga ilaw. Ang weird. As in, tanda ko na tinitigan ko siya, Mi. Tapos tumawag sa akin yung guard, sabi bukas po yung mga ilaw ng kotse. Kaya plano ko, Mi, maipapablessing ko. Tandaan niyo yung kamay sa kabilang video. Hindi man ako basta-basta natatakot, May, pero may nalimutan talaga ako. Sa unang clip ay ibinahagi ni Miss Chong na tinawagan siya ng isa sa mga guard ng isang mall para sabihin na bukas sa mga ilaw ng kanyang sasakyan na ayon mismo kay Miss Chong ay iniwanan naman niya na nakapatay. At sa ikalawang clip naman ay ipinakita ni Miss Chong ang di umano isang kamay na nakukanan niya sa bidyong ito habang siya ay kumakain mag-isa sa loob ng kanyang sasakyan. Matapos ang pangyayaring ito ay muling kumalat ang isa pang video ni Miss Chong na kuha nitong nakaraan na kung saan ay muli di umanong may nahagip ang kanyang kamera sa loob ng kanyang sasakyan. Mima, ako'y nag-withdraw. Nayopa kong kapatid din. Nagpunta. Sila daw ay may outing nang hingi ng salapi. Nakakaiyamot Ayan ga ang mga nayopak. Kakabad tray. Aray, si Dudong sinamahan ako at ako'y natatakot pag gabi ako'y nalabas. Nangupit pa nga, Mima. Ayan ga, nangupit agad ng wankyaw. Ay naman, aray. Mga kapatid ko'y tikal. Aray si Roxy, tinan nyo, parang mamasang sa kabaret. Lagi yan nasama pag may outing. Hindi naman kami yan batay. Ayan, ang kakapal ng mukha, nadekwatan ako. Mula sa bahaging ito ng video ni Miss Chong, makikita mula sa likuran ng kanyang ina ang animoy sa pang babae na nakatitik sa kanya. Matapos na kumalat ang mga bidyong ito ni Miss Chong, ay may isa pang video na nakalukay ang kanyang mga followers na kuha noong araw na binebendisyonan ng sasakyan ni Miss Chong. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Makikita di umano sa bahaging ito ng video ni Miss Chong ang animo isang mukha na nakasilip mula sa loob ng sasakyan. At ilan pa sa mga comments sa video ito ang nagsasabi na meron di umanong babae na makikita na nakaupo sa unahan ng sasakyan. Ayon kay Miss Chong ay marami na di umanong nangyaring kababalaghan sa loob ng kanyang sasakyan at sa tingin niya ay meron talagang kakaiba dito dahil maging ang kanyang kapatid ay nakakaramdam din ng kakaiba mula rito. Iyan ang sabi niya, Mima. Nga pala, isasabay ko na rin ang pagpapabasbas sa sasakyan mo. Natatakot na ako Sabi niya, may multo ata dito. Sabi ko, bakit? Bago yan. Sabi kong ganyan, sabi niya, may nakita ako nakaupo sa likod. As in, kita ko, babae, mahaba ang buhok, tas naka-white, nakayuko. Pero totoo nga kaya mga nakukanan sa video ito? Posible nga kaya na haunted ang kanyang sasakyan? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. May isang TikTok user na nagngangalang Josh
ang nagbabahagi ng mga video sa kanyang TikTok account tungkol sa kanyang mga nakapangingilabot na karanasan sa kanyang tinutuluyang bahay na di umano'y haunted. At narito nga ang ilan sa mga video na kanyang ibinahagi. Okay, I am completely alone right now. And I just started hearing noise coming upstairs, so I'm gonna go check it out. I'm so tired of this. So tired of this. Start. In the heck? What was that? Oh my goodness, this was not like this before. It's not like this at all. Good grief. And the cross is upside down. Oh my goodness. Okay, I definitely heard something down there. Bang or something. Not again. Here he goes downstairs. This is definitely not good. Hello? Hello? No, I don't think so. No. I'm done. I'm done. I'm done. Okay. So I just came down here to go watch a movie. And I swear that thing was moving again. Maybe it was just me, but it definitely seemed like it was starting to move or about to move. Yeah, there it goes again. I don't even know what to do at this point. This is not even mine, it's my nephew's. They just left it here. Nag-umpisa ang lahat sa mga simpleng tunog na naririnig niya sa loob ng kanyang bahay, na sinundan naman ng kusang paggalaw ng kanyang mga gamit na nagawa niyang maidokumento sa mga bidyong ito. Pero tila ito pa lamang ang simula, dahil mas tumindi pa ang mga sumunod niyang nakuhanan. Okay, so I just got home from work, and there should be nobody at my house right now. I mean, it should be completely empty. But I just pulled up, and what is that? Is that a person? What is that? There should be nobody in the house, nobody at all.
Muli niyang nakuhanan ng kusang paggalaw ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At isang gabi nagawa niyang makuhanan mula sa bidyong ito ang isang itim na figura ng animoy isang tao na dumaan sa pasilyong ito. Sinubukan pa niyang sundan kung saan ito nagtungo, pero katulad ng inaasahan, wala namang kahit ano na naroon na katulad ng nakukanan niya kanina. At sa sumunod na gabi, sa kanyang paglabas mula sa kanyang kwarto, nakuhanan niya mula sa bahaging ito ang isang itim na figura na animoy isang tao. At nang muli niyang ipaling ang kamera dito, ay wala na ito ron. Ayon kay Josh ay hindi niya ito nakita nung gabing ito, at nakita na lamang niya ito matapos niyang i-review ang kuha ng kanyang kamera. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Mula sa bidyong ito, nagawa niyang makuhanan sa ibaba ng hagdanan ang animoy isang babae na may mahabang itim na buhok at maputlang mukha na sinubukan pang sundan ni Josh, pero hindi na muli pang nagpakita sa kanya. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naitokomento ni Josh ay mga patunay na totoong haunted ang bahay na kanyang tinitirhan. Mga multo nga kaya ang nagpakita sa mga bidyong ito? O bahagi lamang ang lahat ng ito ng isang TikTok ARG? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Marig at Maitan. At kuha naman di umano ang bidyong ito mula sa kanilang CCTV sa loob ng kanilang tindahan. Isang gabi matapos di umano itong may record na boses ng animoy isang bata na bumibili. Mula sa kuwang ito ng kanilang CCTV, maririnig ang boses ng isang bata na animoy bumibili sa kanilang tindahan. Pero bang nakapagtataka di umano dito ay wala naman di umanong bata na naroon. Ayon pa sa ating sender ay sinabi di umano sa kanya ng kanyang apo na ang boses na maririnig sa bidyong ito ay boses ng kanyang nakakalarong bata noong sila ay nakatira sa Pasig at tila ba sumunod di umano ito sa bahay nila na ito sa Parañaque. Ang ghost hunter na si Franco na may-ari ng YouTube channel na Franco TV ay binisita ang isang abandonadong pabrika na pinaniniwalaang haunted. Sinasabing noon ng may-ari ng pabrikang ito ay ibinapabaon na lang ang mga katawan ng mga trabahanting pumapanaw sa loob ng nasabing pabrika para makaiwas sa kung anumang komplikasyon at danyos. Kung kaya naman marami sa naging trabahante ng pabrika ang misteryosong naglaho na lang na kalaunan ay nadiskubre na nakabaon pala sa ilalim ng lupa ng pabrika. Kung kaya naman marami ang naniniwala na magpasa hanggang ngayon
ay nagmumulto pa rin ang kaluluwa ng mga taong ito dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ng makatao at maayos na libing. At sinubukan nga mag-imbestiga ni Franco para mangalap ng mga patunay na ang pabrikang ito ay totoong haunted. God, I can't see anything. Let's turn this around. Things that I'm not sure about. And I feel like with me, especially when I went to that one tomb, kind of opened up my eyes a little. I was like, holy crap. I felt more stuff than I've ever could have imagined by going in that one tomb. Alright, so I have to be extremely careful because there is a dog right over there watching me. And that's a completely different dog now. And I want to be able to explore this room here. See what happens. Get anything knocking. Oh, what was that? Holy shit. I just saw something move. I don't know what the hell it was. I just saw. I don't know what the hell I just seen. I saw it like a split second. Something move inside. Sa umpisa pa lang ng pag-iimbestiga ni Franco ay nagumpisa na niyang makuhanan sa bahaging ito ang animo isang tao na nakamasid sa kanya. Matapos ito ay nakita naman ni Franco mula sa bahaging ito ang mukha ng isang tao na nung una ay nakatitig sa kanya pero bigla na lang ding nagtago. Matapos ito ay nagpatuloy pa rin si Franco sa kanyang pag-iimbestiga at nagpasya siyang libutin ng iba pang bahagi ng abandonadong pabrika. I was in here. What the hell was that? Listen. What? This door just moved on me. Are you the same person I seen? Wow. That was something else. There is this other room. But before... Hold on, I want to see what's back there. Something just moved the door. Oh, it's cold in this room. Super cold. Is there anybody in here with me that would like to talk? Somebody's water bottle.
is moving again. Yo, this has got me tripping out. I'm about to run. Holy shit. Is there something you're trying to talk to me with, or am I just scaring myself? This is the other side. What the fuck is that? I think I just saw something move again. Hold on. I think I got something. Bring up the brightness here. It's moving. Somebody is staring at me right now. I don't even know if they see me because I have no lights on, just IR. I'm gonna turn on my flashlight. They're hiding from me. Nagumpisang makarinig si Franco ng mga ingay at nagawa na rin niyang makuhana ng kusang paggalaw ng mga pintuan ng pabrika. At habang si Franco ay nasa labas ng gusali, nakita niya mula sa bintanang ito ang animo isang tao na nakasilip sa kanya na agad na nagtago ng matapatan na ito ng kanyang flashlight. Sinubukan pa ni Franco na silipin ang lugar kung saan ito nagpakita, pero wala namang tao na naroon. Di pa siya nagtatapos. And I just seen a flashlight or something that looked like passed by the window. I think I'm hearing something. I hear somebody singing. Nope. It's coming from what the is that? It's coming from in here, I think. I'm gonna have my flashlight on just in case. Trying to turn on an extra IR light. I can't even feel the wall. If you see me reaching around for stuff, it's because I can't see anything. Outside, it's coming from in here. Oh shit, that is so creepy.
my God, I thought I was going to run into somebody here. And it sounded like a woman. Habang nasa basement si Franco ng pabrika, narinig niya ang isang boses ng animoy isang babae na kumakanta. Pero hindi na niya nagawang makahanap pa ang pinagmumula ng mga boses na ito. Pero totoo nga kaya mga naidokumento ni Franco sa bidyong ito? Sapat na kaya na patunay ang mga ito para masabing totoong haunted ang abandonadong pabrikang ito? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang bidyong ito ay mula naman kay Facebook user Rick Wade na ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Erica. Ayon kay Rick ay kuha di umano ang bidyong ito habang kinukuhanan niya ang kanyang koleksyon ng mga manika na di umano'y haunted, nang bigla na lang di umanong may mahagip ang kanyang kamera na kakaiba. Mula sa bidyong ito, makikita mula sa likuran ng isa sa kanyang mga manika ang paglitaw ng isang puting imahe o usok na hindi naman di umano napansin ni Rick noong mga oras na kinukuhanan niya ang bidyong ito. Ayon sa ating sender ay posible di umano na ito ay isang kaluluwa na nagmula sa isa sa mga manika ni Rick na di umano ay haunted. Pero kayo, posible nga kaya na isa itong multo? Kayo na bakalang umusga. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!